Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglilao, nagbubungad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po muli, mga mahal nating mga kababayan, na sobra-sobra ng pahirap ni Marcos sa inyo. Tapos, hirap na hirap ang taong bayan, nakakaiyak. Hirap na hirap sa Pasko pa ang parating. Grabe. Wala. So much unemployment, so much lack of money to spend for a family. Wala ko naririnig na Christmas carols. Wala. Wala. Our country is in downward pabulusok na tayo sa bangin. Pero sino ang maligaya? Yung mga kurakot. Billions of money are placed in their banks or in their vault in their houses. And number one, he's spending the money of the people sa kurakot niya para i-maintain niya ang kanyang poder. There is a rumor that lots of money are being spent in the rally in November 30. Oo, talaga. Pamimigay daw tagda 2,000, allegedly. Para umattend dito sa rally na nangihikayat na manatili itong bangag na presidente na hindi mag-resign. So, there is really a reason why he wants to insert 100 billion pesos in the flood control and other infrastructure programs of government because according to Saldico, may komisyon siya na 25 billion. Doon sa 100. Doon sa 100 billion. Pero sinabi ni Saldico, mali daw yung sinasabi ni mali daw yung sinasabi ni Alcantara na 25 billion lang, 58 billion daw. 56 billion daw. At lahat yung komisyon na yon ay dineliver kay Martin at kay maliban pa sa 25 billion. So, are you talking of almost 100 billion in kurakot funds by these two gentlemen? Kawawa naman talagang bansa. So, pero sinong pinagbintangan ngayon? Sinong tinulak sa bangin? Sinong tinulak sa bangin? Yung mga tao na pwede na nilang akusahan right there and then. Ito, pakinggan natin itong former executive secretary. Pero para sa akin, mga kababayan, karma din ito dito sa kumag na ito. Dahil itong tao na itong Lucas Bersamin na ito, traidor ito kay Duterte. Can you imagine, he was appointed as Chief Justice, even when there were more qualified people, na mga Associate Justices who would have been promoted first. Chief Justice, but siyang pinili. I don't know kung sino nagtulak nito. Pero after he retired, hindi nagsawa si Duterte sa kaka-appoint dito. Ginawa pang GSIS chairman. Pero what did he pay Duterte? What did he pay Duterte? Not even a little gratefulness. On the contrary, nung naging sip-sip na siya kay Marcos, pag may mga issue against Duterte, lalo pa niyang dinidiin at binubuhusan ng mainit na tubig para mapasok si Duterte at sa mga aligasyon niya na walang saysay. At nung kidnapin si Duterte, tikop pa. At saka, for all we know, kasama siya doon sa inner circle na nagplano na kidnapin si Duterte. Kaya umabot na yung karma sa'yo. Yung tao na sinisipsipan mo at pinagprotektahan mo against the Duterte is the very person that is now accusing you of you being a very corrupt executive secretary. Kaya nga sinipa. Ito. So ngayon, galit na galit ka. Sinipa ka. Sabi nag-resign ka pero ngayon anuhan mo, pinagmalaki mo na hindi ka sinipa. Hindi ka nag-resign. I was fired. Somebody told me that I have to go. Ito, pakinggan natin yung mga dinadaldal nitong traidor na Bersamin na ito.
Nimbaga malim, Apo Deo. Yes, sir. Ayan. Teya ba ang kasama Yes, sir. Si Teya. Magandang hapon, sir. Good afternoon. Ayan, Teya Corpus ng San Ildefonso, Ilocos Sur. Un. Ayan. Anyway, Nang matatapang. Apo. Anyway, Apo Secretary Lucas Bersamin, ano ba talaga, Apo? Ayan, kayo po ba ay nag-resign o tinanggal sa inyong posisyon bilang Executive Secretary? Hindi ako nag-resign kasi hindi ko naman alam, but nung umaga ng late morning of Lunes, may tumawag sa akin at sinabihan ako na umalis ka na sa cabinet as ES, Executive Secretary. So sabi ko, wala akong problema dyan. I can immediately do that. Pero wala pa akong pinapile na sulat dyan. Okay. Now, I first communicated to the President. Sinabi ko na I have no problem with exiting the cabinet. So, ang sulat na sinasabi nila na in-accept your resignation ko out of delicadeza daw, in-announce nila ng alas 2 yata ng hapon ng Lunes. Wala naman akong binibigay na sulat eh. Okay? Now, I just want to make that clear kasi lilinawin ko, although maganda kung pakinggan yung out of delicadeza, hindi ko naman pwedeng sabihin ko na totoo yan dahil wala naman akong sinabing ganyan. Okay? Now, material kasi yan, Deo, sa pagpapaliwanag ko. Opo. Kung alisin mo ako. Presidential prerogative yan because I serve at the pleasure of the President. Now, when was my letter to the President at all was made? I signed that letter mga late afternoon na of kahapon, yung November 18. Pero na-announce na nila noon na wala na ako, naka-resign na ako, may kapalit na ako the day before. So, okay lang. Wala naman akong issue dyan eh. Hindi naman ako nagtatampo, nagagalit o ano. So, pinail ko, yung sulat ko, iniwan ko sa staff ko, sila na lang nagdala doon sa Office of the Appointment Secretary. Lumalabas na yata ngayon sa media eh, kung ano yung sulat na yan. Nakalagay doon na nire-respeto ko yung presidential prerogative. I am submitting myself to that prerogative. Tapos, sinabi ko doon na I will enable the smooth transition of the functions and responsibilities of my office. Ganun. Wala naman masamang, hindi ako nag-resign. Yun lang. Sa makatuwid, ang sinasabi ni Bersamin, hindi siya nag-resign. He was fired. But it was not, talagang, bangag talaga ito si Marcos. Hindi marunong humarap sa tao. Ano ba naman yung sabihin niya kay Bersamin? Yes, it has come to a point that you no longer serve the purpose for which you were appointed. May I take action on your letter, which you said you are giving me the prerogative. So, I want you to already vacate the position. But you are assuming. Kung disente ka na tao, yun ang gagawin mo. Pero, it would seem that yung hindi ka marunong humarap sa tao, pinasabi mo pa sa iba na Bersamin, wala ka na, out ka na. Kasi sabi ni Bersamin, somebody daw not from the government was the one who told him. Sino ba yan? Yung asawa ni Presidente ang nagsabi. Kasi, sino bang pwedeng utusan ni Marcos lower than Bersamin? Pwede mo bang sabihan na si Vince Dizon ang magsabi kay Bersamin? Pwede mo bang sabihan si Primus Inter Pares yan? He is the highest cabinet official. He is the little president. So, there can be only one. The super president na asawa nitong Bongbong Marcos. Yun ang tumawag kay Bersamin at umalis ka na, Bersamin. That's my conclusion.
Which is most likely that happened. Oh, tingnan mo itong Lucaret na ito. Oh. Anong sagot nito? Tinanong siya ng media at pinahiya siya ng media kasi kung ano-ano, pabalang-balang yung mga sagot. Oh, ito, pakinggan mo ito. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po. At sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI. Also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po ba ang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba na-violate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Aksyon niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito naman yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Talagang out of this world ang utak nito, pare, itong si Lucaret. Can you imagine? The question is, who fired Bersamin? Kasi he is insisting that he was fired. He did not resign. Anong sagot nito? I don't know who fired him. Hindi niya alam. Is that a proper answer from a lawyer who claims to be a practicing and a litigation lawyer? Sino bang opisyal na pinakamataas na may appointing authority or appointing power? Higher than Bersamin. Oo. Isa lang. So bakit hindi masasabi nitong Lucaret na ito na si Marcos ang nag-fire? Oo. Because hindi totoo. Ibang tao ang nag-fire. Pero, yun din yung tao na tumawag kay Bersamin that you are already out. Sino yan, pare? Ikaw, sino bang hire kay Marcos? Si Lisa Araneta. Yun ang nag-fire kay Bersamin. Dapat si Bersamin, para maniwala yung mga tao sa kanya na wala siyang iniiwanan na katotohanan, dapat magsalita na siya na it was somebody. Kasi ayaw niyang sabihin ayaw niyang sabihin na sino yung tumawag sa kanya. Sino bang pwedeng tumawag? Paring ano? Baka si Sandro? Hindi pwede. Kaya nga Bersamin, okay, what happens now to you, Mr. Bersamin? You are now branded as a very high corrupt official. Kasi, can you imagine? You were fired. For what reason? Hindi sinabi ni Juan. So there's only one reason. Corruption scandal. Marcos believe na kurakot ka.
you accepted the 15%. Kasi, why would he fire you? Uto-uto naman ka sa kanya. Sip-sip ka naman sa kanya. Lahat ng mga utos niya, tinutupad mo, maski illegal. Dinidefend mo. Dinidepend mo yung kanyang atake mo si posisyon. Duterte. So, you have made Marcos satisfied with your being a yes man and go Gopher. You were satisfied. But why are you suddenly, because of the issue raised, in relation to the tri-give na sinabi ni Undersecretary Bernardo, that tri-give wants to reserve from the unprogrammed fund a certain amount of commission from the 2.8 billion set aside for flood control. Tapos 15%. So naniwala si Marcos if that is right. And you are now branded as a 15%er. Kurakot, Bersamin. Now, for you to contest that and to reclaim your reputation and good name, you have to contest Marcos. Kasi siya lang naman ang nag-fire sa'yo, although somebody else really ordered Marcos to fire you, pero in name, he is the one who fired you. And this happened after Saldico revealed the 100 billion of which Marcos had 25 na hindi pa pala between Marcos and Romualdez, nagkaroon pa ng 56. 56. Oh. So, now, everybody is now saying, 15% ikaw, Bersamin, 15%er ka. Can you live with that? After all, maski marami ng issue against you, marami ng haka-haka when you were still Chief Justice na mayroon 3 justices dyan na always vote as one sa mga kaso, ganito, ganyan. May mga allegation that ganito ka, ganyan ka. Pero ito pa rin ang pinakauna na allegation na may halong katotohanan. May laman. May laman kasi pinahir ka nga. At You were fired. Hindi, tsaka nung sinabi niya na hindi na siya tatanggap ng iba pwesto pa, anong ibig sabihin nun? Yung 15% is your retirement? Ayan yung mga pinag-uusapan dito sa baba. So ngayon, taong bayan. paring Ado, kung kino-contest niya, sabi sa court na lang daw, hindi naman pwede sa court yan kasi sasampahan ka muna ng kaso sa ombudsman Doon ka magdi-depend, you have to file your counter affidavit. If ever, sinasabi mo para kang hindi justice sa court na lang tayo maghaharapan. Technical niya kaso sa Court of Public Opinion, you are guilty until proven innocent. Now, if you are now branded by Marcos kasi sinipa ka, na 15%er ka, you have to fight back. Di ba? Kami mga taong bayan, hindi agad-agad kami maniwala. Kasi yung nakakusa sa'yo ay mas masahol pa sa'yo. 15% ka lang. Magkano lang ba yung 15% of 2.8 billion pare? Mga 300 million lang. Ito, 25% of 100. Ito, 25 billion Do mas masahol pa siya sa'yo. So bakit ka hindi lumaban dito kay Marcos? Labanan mo. Ibisto mo yung mga kabulastugan niya dyan sa loob ng Malacanang. Dapat sa katutuo. Doon pa lang sa smuggling ng sugar. Ni-reveal ni Panganiban that Marcos chose 3 suppliers without bidding. Magkano bang bigayan doon? Give us the juicy. Give us the juicy. Bumawi ka. Huwag kang duwag. Bersamin. Bumawi ka kasi
in the eyes of the public, lalo na ang Marcos Jr. na presidente, ay sinipa ka dahil kumurakot ka ng 15%. Allegedly. Kita mo yan? Itong news item, ano ito? Ito naman, may kasabwat ka daw, Bersamin. Ang kasabwat mo, yung apo mo, na anak ng apo ni Chito, yung kapatid mo na napaslang, na dating congressman, at ito naman, ang dalaga na may mga rumors din about her. But that's beside the point. Ito si Adrian Bersamin at saka si Pangandaman, Amina, ay sinipa din. Ito, plunder, conspiracy, Aid versus Bersamin, grandchild and Pangandaman. Nako. Si charges of conspiracy to commit plunder. Mas mabigat ito. Are being eyed against resigned budget chief Amena Pangandaman and former presidential legislative liaison office chief Adrian Bersamin. Ombudsman Jesus Crispin Remulla said on Tuesday, citing a pattern of activities that they allegedly made to defraud the government. Okay. Yan ang hirap pag napagutusan. Payag ba kayo na masira yung pangalan nyo na kung kayo mismo, Adrian at Amina, kayo mismo, alam nyo na hindi nyo ginawa. Kung gumawa man kayo, accessory lang kayo. Ang principal na magnanakaw, yung amo nyo, allegedly, by Saldico. Napagutusan So bakit kayo susurrender? Lumaban kayo. Prove that it was Marcos who is the real culprit. Hindi kayo. Otherwise, Saldico is lying na kayo napagutusan lang. Pero, pare, sa nire-reveal nitong Pinky, yung Pinky na senadora na Kuratong, na nag-conclude na naniwala daw siya na si Marcos ay hindi tumanggap, kundi itong dalawa na sila yung nag-insert. Do you really think Saldico mataas may believe sa sarili niya na malapit siya kay Romualdez, sidekick siya, at saka malapit siya kay Marcos? Dahil noong panahon na nagkampanya si Marcos, alam niyo ba mga kababayan? Araw-araw sinasabi ni Saldico sa akin, yung helicopter niya, ginagamit ni Marcos sa kampanya. Tsaka yung aeroplano. Marcos owes Saldico a favor when he made a campaign to become president. And I think that is one of the reasons why Martin Romualdez rewarded Saldico and told the president na siya ang maging chairman ng Committee on Appropriation. So, may ugnayan si Marcos at saka si Saldico. Hindi pwedeng sabihin ni Marcos, ay wala akong tiwala sa iyo. Nagsisinungaling ka. Sabihin ni Saldi, bakit ako magsinungaling Pinahiram nga kita ng helicopter nung walang-wala ka pa Kailangan yung tiwala Kasi the president is not part of the BICAM. The speaker is not part of the BICAM. Itong si Saldico is part of the BICAM. No, si Saldico is the representative of the House in the bicameral. But si Martin sits in the BICAM as siya nga yung nag-speech Opening remark. Opening remark. Si Saldi reports to Martin every 5 seconds. Na boss, ito nalatag na namin. Yung sinabi ni Presidente na binanggit ko sa iyo, ito na, 100 billion. Nandito yung mga listahan lahat. Do you really think, mga kababayan, na yung Adrian Bersamin or Amina Pagdanganan can tell Saldi, pare, sabi, naisip ko, ito, may listahan ako, insert mo nga. Do you really think, hindi siya sampalin ni Saldi?
Sino ka ba? Punyeta ka. Hindi, tsaka pinakita ni Saldico yung mga papeles, ang haba, ang daming pahina. And the President said he read every page of the 4,000 at nakita pa siya nagko-conference with Bunoan sa Malacanang. Niririkisan niya. And kung si Bersamin, itong Adrian ang nagsingit, kung halimbawa pumayag si Saldi, nagsingit, ginamit yung pangalan ni Marcos, hindi kaya sabihin ni Marcos, ano to? Bakit I have read 4,022 pages. Ano ito? Bakit ang dami nito? Sino nagsingit nito? Dapat doon pa lang. Doon pa lang. Red flag na. Nahuli na kaagad si Bersamin. Pero hindi. I read 4,022. Ito na lang tapyasin ko, 29 billion. Nandito pala. Hindi. Hindi pala nila hindi nakalimutan. Dito pala yung 100 billion ko. Okay to. Okay na ba ito, Amina? Pipirmahan ko na. Pirmahan ko na. Yes, sir. Yun yung tinawag ko kay Saldico na in-instruct mo sa akin. Hindi pwede si Amina or si Bersamin ang pwedeng magsabi kay Saldico kasi i-clear niya kay Romualdez yan. Sino ba sila? And Romualdez will clear it with McCoy. Hindi 100 billion yan. Huli na kaagad ito si Bersamin kung siya nagsingit. 100 billion yan. Kasi mag-aalboroto yung mga pinamrisahan ni Marcos ng mga distrito. Yung nasa listahan. Hindi naman si Marcos ang may idea noon. Mga request yun. Kaya nga ito sinasabi ni Ping Lacson, nitong si Shelo Magno at saka itong kalbo na pangit. Si Llamas. Na daw, Marcos could have inserted it in the NEP. Kasi siya may control. Paano mo i-insert? Kung hindi ka gago, kung wise ka, at naging congressman yan si Marcos, naging senador, kung nilagay ko na sa NEP yung insertion ko, dadaan yan sa House. Questionin yan. Hindi kaya yan iga-garbage out and garbage in ng mga congressmen? Ano ito? Sino ito? Sinong nag-insert nito? Ilipat natin ito. Ilipat natin ito. Sobrang laki. So, kung hindi ka gago, hindi mo ilalagay doon kasi otherwise, kung gago ka, your insertions will be mangled. Not only by the House, but by the Senate. That's why, saan in-insert? Sa BICAM. Kasi wala nang makakaharang. Kukunti na tao dun eh. Hindi, sila nang may say. Sila lang may hawa. Sabi nga ni Saldi sa akin, pare, kaibigan mo naman si Bongo, kaibigan mo naman si Bato. Doon ka na lang yung mga kaibigan mo, congressman, doon ka na lang makiusap. Total, binigyan naman namin ng 3 billion each bawat senador. Sabi ni Saldi ko sa akin, may 3 billion sila over and above. So, ibig sabihin, na kapag paikot ka ng tag 3 billion, wala nang angal yung mga senador. Kung anong siningit ni Marcos na 100 billion, okay na rin sa mga senador. May 3 billion each sila, sabi ni Saldi. So, ganun ang kalakalan dyan. So, hindi pwedeng ilagay sa NEP yung insertion ni Marcos. It can only be done through the BICAM para hindi na mahalata, hindi na mabusisi. At siya lang nang nakakaalam doon. Pagdating niya, pag tingin niya, nandito pala yung 100 billion ko. Ayos na ito. Pero may nagsasabi na lalong idiniin ni Amenang Pangandaman sa sinabi niya. Kasi imposible nga na doon at posibleng-posible nandun sa BICAM siniksik. So in a sense, diniin pa niya si Marcos. Kasi kung hindi sa NEP nangyari yan, walang kinalaman si Amenang Pangandaman. In fact, during the Senate tinanong si Pangandaman. Sabi niya, did you review the prepare the listings of the DPWH?
Ay, hindi na po. Kasi synchronize yan. At, bakit hindi mo nire-review? Ano pa pa? Ano na po yan? Understood na yan. So, kung sa net ka nag-insert, di dapat pinakialaman mo yung, ulitin mo yung sa Department of Public Works. Kasi kung ikaw nag-insert, pakialaman mo yun. O kung si Marcos ang nag-utos, pakialaman mo yun. So magbabago ngayon. Wala na silang kinalaman si Bunuan doon. Di ba? So wala talagang utak itong Pink ba? Pinky? Ang tawag ko tira ng tira sa daldal, pero hindi nag-iisip. Ang tawag ko dyan si Pandora Pandora Lacson. Bakit? Wala namang hearing na naganap Hindi naman niya hinarap si Bersamin at saka si Pangandaman, pero may conclusion na siya. At saka yung Pinky Lacson, pare, kung nag-iisip ka, isipin mo. Sinasabi mo, kausap mo si Bernardo. But, you are talking of not only 100 billion insertions, you're talking of the entire 2025 insertions sa BICAM. You're not even talking yet of the unprogrammed. Doon pa lang 280 billion na yung insertions. Binawasan ng 29 billion na binito. Ilan pang natitira? Maybe, palagay na natin, 230 billion pang natitira. Hindi ba pasok yung 100 billion doon sa 230 billion? Alam mo, So, yung 100 billion, hindi na nagalaw yun. Ang pinagsasabi siguro ni Bernardo is not part of the 100 billion. It is part of the other insertion na sinasabi niya kasi yumari, kung solo ni Marcos yung 100 billion, do you really think Saldico, napaka-wise niya, hindi siya kukuha din dito at saka si Martin? Kung sinolo ni Marcos yung 100 billion, hindi kaya sila kukuha dito sa the other part of the insertion? Yun lang sinasabi ni Bernardo na may ugnayan sila ni Saldi, hindi doon sa 100 billion. Kaya lang, walang analytical mind ito si Pinky. Wala. Tsaka ang nasa mind lang niya, maghanap ako ng way out para maprotektahan ko yung boss ko na si Marcos. Kasi malaki sigurong usapan nila during the campaign. During the campaign. Pero kung ako siya, mag-iisip-isip na ako Kasi marami nang binasura ito si Marcos Si Magalong, si Bersamin, si Pangandaman, meron pang iba Ang tapos si Bunuan. Tapos ito, anong sinasabi ni Claire Castro doon sa tinanong nung reporter? Si Magalong, bakit natanggal yon? Sinasabi niya, hindi naman siya tinanggal. Kasi nungalingan na naman yun. Pressure na nga yung tao. It goes without saying na tinanggal nyo dahil pinasok nyo, pero hindi nyo pinapaaralan nyo yung kanyang conflict of interest, being a mayor. Alam na ni Magalong yun, natanggalin na siya. So, huwag kang magsinungaling, Lucaret. Napakasinungaling mo kasi parati So, ang bottom line nito, minamadali nila yung ni Saldico, pero nung una na hindi pa nagsabi si Saldico, dribble muna. Diyan ka lang, Saldico, huwag kang gumalaw dyan. Maghintay ka ng pasa. Maghintay ka muna. Kasi, nilalatag pa namin dito. Nag 3-point din. Nag 3-point shot si Saldico. Ay, lintik. Baka manalo ang team. Matalo tayo sa kalaban Bilisan natin ito. Kasi baka maka-hook shot na naman uli ito si Saldico. Tumatakbo yung yung relo. Isang araw lang, the next day may warrant of arrest na. Bilis.
Apakabilis. Pero more than 3 months naghintay yan, ha? Nagdi-dribble. Dribble ng dribble. Tinatanong, bakit wala pang cancellation ng passport? Ang ICI. Sabi nitong sinungaling na abogado diyan, yung Hukasa. Pinadala na namin si Saldico ng subpina. Hindi, padala na naman po namin uli. Bakit ngayon napakabilis? Kasi binisto na ang katotohanan ni Saldico na ang amo nyo dyan sa Malacanang, yun talaga ang kumurakot allegedly ng 25 billion. Mastermind. Tapos ngayon sasabi-sabi siya, sinumpisahan ko ito at tatapusin. Anong katapusan dito, Mr. Marcos? Dapat ang katapusan to satisfy the Filipino people's demand for accountability is you will be investigated. You may not be indicted at the moment kasi you are immune from suit. Pero just like ERAP, conclusive na ang investigation. Whether you like it or not. Kasi hindi ka naman forever dyan. Ano bang bilis ang ginawa nito? Contractors lang at saka DPWH ang nasama wala dito. Wala pa nga yung Diskaya Wala pa yung Diskaya. Ang unang inimbestigahan ng Senate, si Diskaya. Pero nauna si Saldico. Wala pa yung Big Four. Tapos yung mga inisyon ng mga warrant of arrest, yung mga pipitsugin lang. Mga direktor. Wala pa congressman dyan. Wala pa senador dyan. So, what are you talking about, Marcos? Wala pang presidente dyan. You have moved for the accountability of people. Si Babe Singson nga, check it out. Nag-resign daw siya. Dahil walang saysay yung ICI. Umaayaw na siya. It came from the mouth of Babe Singson. I hope he will not deny it kasi he's a man of integrity, I suppose. Sinabi niya sa akin in front of my good friend, a congressman, di ko lang i-mention yung pangalan, former congressman from Manila, member ng Liberal Party. He told me in front of this guy that I already in fact tendered my resignation sa ICI. And effective December, wala na ako dyan sa ICI. Kasi walang saysay yung ICI na yan. Coming from a member. Okay. Co-buddies, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat.